May isang lalaki na ang pangalan ay Bong. Itong si Bong ay nagtatrabaho bilang isang driver sa isang mayamang negosyante. Isang araw, napag-utusan si Bong ng kanyang amo na mag-deliver ng importanteng dokumento sa isang branch dun sa isang lalawigan. Nung pabalik na si Bong ng kanilang opisina, nakaramdam siya ngayon ng matinding gutom. Sakto namang may nadaanan siya isang restaurant, agad niya itong pinasok para kumain. Dun sa loob, nakita niya yung bagong luto na isang putahe na napakasarap, adobo. Agad siyang umorder ngayon, tsaka siya kumain. Ngayon, habang kumakain siya, may dumaan sa kanyang likuran na humahalimuyak ang bango. Nung lingunin niya ito, napakaganda at napaka-sexy ng babae, mala-artistahin. Kaya lang, hindi magawang makausap ni Bong dahil siya ay may asawa na. Kaya palihim na lamang niya itong sinusulyap-sulyapan. Hanggang sa napansin siya ng babae ngayon. Kaya yung babae lumipat dun sa table niya at dun na kumain. Ngayon, habang kumakain sila at nagkukwentuhan ng masasaya, naging magkaibigan sila bandang huli. Alam mo, Pogi, napasaya mo ako ngayon, sabi ng babae. Dahil dyan, bibigyan kita ng isang regalo na talagang hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Sumama ka sa akin, magmotel tayo, sabi pa ng babae. Kaya itong si Bong naman tuwan-tuwa. Hindi na siya nag-atubili ngayon. Agad na siyang nagbayad ng kinain niya, pati yung kinain ng babae siya na nagbayad. Tsaka sila mabilis na umalis. Ngayon, pagdating nila sa motel, may nangyaring pagtatalik. Mga nakailang rounds din sila hanggang sa nakatulog itong si Bong sa sobrang pagod. Paggising ni Bong, wala na yung babae. Tanging yung underwear na lamang nito ang naiwan. Agad namang binulsan ni Bong yung underwear para souvenir. Pagbalik na ni Bong sa kanilang opisina, pasensya ka na, boss. Medyo na-traffic po ako eh. Hindi, okay lang, Bong. Siya nga pala. Tumawag kanina yung asawa mo. Tinatanong kung anong oras ka raw makakauwi. Sabi ng boss niya. Eh, total, wala namang gagawin na eh. Pwede ka lang umuwi, Bong. Ako nang bahala dito. Dahil mabait yung amo ni Bong, tuwang-tuwa naman si Bong na umuwi. Pagdating niya sa bahay nila, sa gate pa lang, sinalubong na siya ng kanyang asawa. Uy, mahal, buti naman dumating ka na. Eh, may surprise dinner ako sa'yo ngayong gabi. Sabi ng asawa niya na malambing. Tuwang-tuwa naman si Bong at excited. Pagpasok nila sa kanilang bahay, biglang nag-ring yung telepono sa sala, landline. Ay, wrong timing naman tong telepono na to. Ay, mahal, mauna ka na kaya dun sa lamesa. Sasagutin ko lang yung telepono, sabi ng asawa niya. Pero promise mo, mahal, wag mong aalisin yung blindfold mo para surprise naman. Eh sige, mahal, pangako ko sa'yo, sabi naman ni Bong. Pag upo ni Bong sa lamesa, bigla niyang naamoy yung adobo. Napakasarap. Bigla niya naman naalala ngayon yung babae na nakatalik niya. Naisip ni Bong na dadalawa lamang sila ng kanyang asawa sa bahay nila. Kaya mabilis siyang nilabas yung underwear ngayon. Tsaka niya inamoy-amoy. Habang yung asawa naman niya, busy sa pakikipag-usap sa telepono. Ang malupit dito, hindi pa nakontento si Bong, diniladilaan pa niya yung underwear. Yun ang naramdaman niyang pabalik yung kanyang asawa. Bigla niya itong binulsa uli. Tsaka siya umayos ng upo na parang walang nangyari. Uy, mahal, sabi ng asawa niya. Hindi mo ba binuksan yung blindfold mo? Hindi mo ba inalis? Ay, hindi, mahal. Nangako ako sa iyo, sabi ni Bong. Ay, salamat naman kung gano'n. O, ito na yung surprise ko. Ngayon, pag alis ng blindfold, Happy birthday! Sabi ng asawa niya. Ito naman si Bong, pagkaalis ng blindfold, gusto na yan lumubog sa kanyang kinauupuan dahil sa mga nakita niya. Dahil nandun pala yung mga kamag-anak niya, yung ibang katrabaho ng asawa niya, at yung mga malalapit nilang kaibigan.